Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga lagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Si Bartimeo sa isang bulag at nagpapalimos. Lahat ba ng bulag nagpapalimos? Hindi. Lahat ba na nagpapalimos bulag? Hindi rin. May sarili siyang kwento. Hindi natin alam. Mga minamahal na mga kapatid, sabi nga ng isang tanyag na manunulat, ang kagalakan ay mga pagbulong ng Diyos, ang kapighatian ay pagsigaw ng Diyos. Joys are the whispers of God, pains are the shouts of God. Bakit sumisigaw si Bartimeos? Bakit siya nagpapalimos? Marahil para mayroong makain, kung ano man. Pero gusto ko pong pagtuunan ng pansin na maraming hindi bulag na nagpapalimos. Hindi nagpapalimos ng pera, kundi nagpapalimos ng pansin, pag-ibig, pagkalinga, pagtanggap, pagmamahal. Minsan nag-anoint ako ng isang mayaman at natitipon yung kanyang mga anak sa isang tanyag na hospital. Sabi ng doktor, wala po yung sakit, Father. Kaya anong ginagawa niyan dito? Palagi po yan nandito. Baka mayaman, nagsasakit-sakitan. At kinausap ko ang matanda, sabi ko, Nanay, wala daw po kayong sakit. Kasi gusto niya magpa-anoint.
At bigla siyang umiyak. Sabi niya, patawarin mo ako, Father, kasi yun lang ang dahilan para dalawin ako ng aking mga anak. Nagsasakit-sakitan dahil yun lang ang dahilan para siya dalawin ng kanyang mga anak. Ang sabi ko sa kanya, baka matuluyan kayo. Mabuti may pera, di po ba? No? Pero marami sa atin, bili ng gamit para magmukhang maganda dahil nagpapalimos tayo ng pansin. Kaya utang dito, utang doon. Loan dito, loan doon. Kailangan ba? Hindi. Pero dahil tayo mahirap sa pagmamahal, naghahanap tayo ng limos. Limos ng paggalang, kaya nagsusumikap sa kumpanyang umangat sa katungkulan. Dahil sa sariling tahanan, hindi ginagalang, kahit man lamang sa opisina, may paggalang. Kaya hindi sila makapag-retire kasi natatakot sila na pag sila'y nag-retire, wala nang paggalang na ililimos sa kanila. Mga minamahal, mabuti pang pagkauhaw ng tubig, pag uminom ka ng tubig, nawawala. Mabuti pang pagkagutom ng pagkain, pag ikaw ay kumain, nawawala. Pero ang pagkauhaw o pagkagutom ng pagmamahal, hindi yan naiibsan. Kailangan natin tanggapin anong aking mga hinihinging limos. Ikalawa, ang kapighatian ay nagdudulot ng dalawang bagay. Pwedeng sakit o pagbabago. Sakit, sama ng loob, o pagbabago. Nasa iyo yun. Minsan, hinahayaan ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng sakit para ikaw ay matutong tumawag. Magkaiba yung sakit sa sakit. Yung sakit, nakakabili ng gamot. Yung sakit, walang gamot. Walang gamot. At marami sa atin, nag-iipon ng sakit o sama ng loob. Kinikimkim, kaya yung iba nai-stroke. Mas mahal ang gamot doon. Ang sakit ang nagtulak kay Bartimeus na sumigaw sa Diyos. Yun ang dahilan para siya'y mapalapit sa Diyos. Sabi ko nga, ito ay mga pagsigaw ng Diyos. Tumatawag ng pansin. Kailan mo papansinin ang Diyos? Kailan ka tatawag sa Diyos? Father, tumatawag naman ako. Kaya lang, kasing lakas ba ng pagsigaw ni Bartimeus para makuha mo ang pansin ng Diyos? Kasi minsan tayo tinatawag ng Diyos, nagbibingi-bingihan tayo. Magsimba ka, busy ako. Magdasal ka, busy ako. Magrosaryo ka, busy ako. Palaging busy. Tapos may sakit ka, sasabihin mo, Lord, may sakit ako. Sabi ni Lord, busy ako. Gusto natin, kapag tayo ang tumawag, sumasagot kagad ang iba. Pero kapag tayo tinatawag, nagbibingi-bingihan tayo minsan. Hindi hinayaan ni Bartimeus ang pagpigil ng maraming tao sa kanyang pagsigaw. Lalo niyang nilakasan, kaya napansin siya ni Jesus. Pagkatapos niya sumigaw at napansin siya, anong una niyang ginawa? Tinapon niya ang kanyang balabal.
The only security na meron ang isang bulag ay ang kanyang balabal. At dahil doon, anong una sinabi ng Diyos? Your faith has saved you. Ano mas mahalaga? Makakita o maligtas? Maligtas. Mas mahalaga ang kaligtasan kaysa anumang kagalingan. Kaya sayang ang magandang kalusugan kung sa impyerno rin lang mapupunta. Iniwan niya ang kanyang balabal. Sa madalit sabi, nanalig siya sa Diyos. Anong kanyang magandang sinabi? Nung tinanong siya ng Diyos, anong gusto mong gawin ko sa iyo? What do you want me to do for you? At yan ang tanong na marami sa atin hindi alam ang sagot. Pag tinanong ka ng Diyos ngayon, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Marami sa atin nakanganga kasi hindi alam ang gusto. Gusto ko sumaya. Sa anong pamamaraan? Basta. Walang basta. Ano gusto mong kainin? Kahit ano. Gusto ko makarating sa ibang bansa. Saan? Kahit saan. Hindi maliwanag, no? Kaya yung mga anak, pag tinanong mo, anong gusto mo sa college? Kahit ano. Basta makatapos. Ano tatapusin mo? Kahit ano. Mga minamahal na mga kapatid, mahalaga ang tanong ng Diyos na yon, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sapagkat hindi lahat ng bulag gustong makakita. Hindi lahat ng bingi gusto makarinig. Sabi nga ng isang matanda, nilagyan ng hearing aid. Pag uwi niya, maingay ang daigdig. Sinoli niya ang hearing aid. Kasi ang unang maingay, asawa niya. Mabuti pang bingi minsan, no? Hindi mo naririnig ang ingay. Yung isa naman, naglagay ng bagong hearing aid, after 1 month, bumalik sa doktor, at sabi ng doktor, kumusta po? Maraming salamat, Dok, sa hearing aid. 3 beses na ako nagpalit ng aking last will and testament. Bakit? Hindi alam ng mga anak na nakakarinig na siya. At narinig niya lahat. Narinig niya lahat. Kaya binago niya ang kanyang pamana. Si Father Chito, bagong opera sa mata. Tinatanong siya ng mga pari, how is your eyes? Ano sagot palagi ni Father Chito? Before, every time I look at you, I only see your clothes. But now, I can see your heart. Wow! Nakakatakot, no? Diba? Pag nangumpisal ka dyan, at si Father Chito, alam niyang nagsisinungaling ka. Nangumpisal ka na, nagsinungaling ka pa, diba, no? God knows. Kung sino pa kayang gumawa ng mata, siya pa kayang hindi makakita. Kung sino pa kayang gumawa ng tenga, siya pa kayang hindi makarinig. Kung sino pa kayang gumawa ng puso, siya pa kayang hindi makaramdam. Kung sino pa kayang gumawa ng isip, siyang hindi makaintindi. Alam natin lahat yun. Alam natin lahat yun. Pero anong malaking hamon? Ano malaking hamon? Ang kababaang loob ni Bartimeus, gusto ko po sanang makakita. Look at those words. Gusto ko po
sanang makakita. Magkaiba yun sa gusto kong makakita. Yung salitang sana. Alam mo, makapangyarihan ang Diyos, pero hindi niya diniktahan ang Diyos. Gusto ko po sanang makakita. At hindi mahirap sa Diyos at siya'y nakakita muli. At ano ang hamon? Nung siya'y makakita, sumunod siya kay Jesus. Pakinggan niyong mabuti. Nung siya'y makakita, sumunod siya kay Jesus. Anong problema doon? Ang problema doon ay maraming nakakakita pero hindi sumusunod kay Jesus. Kailangan mo mabulag para hanapin ang Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ang problema ay kung wala na sa kamo hinahanap. Kung kailan wala na ang nanay sa kahinahanap ng anak, bakit nung nandyan, pinapansin mo ba? Bakit nung wala na ang tatay sa kahinahanap ng anak, bakit nung nandyan, pinapansin mo ba? Mga minamahal, huwag niyong antayin mawala bago mo hanapin. Inuulit ko, huwag mong antayin mawala bago mo hanapin. Habang nandyan, ipagpasalamat mo. Sapagkat hindi tayo habang panahon na malinaw ang paningin. Habang malakas, gamitin mo para sa Diyos. Hindi kung kailan mahina, hahanapin mo ang kalakasan. Habang nakakakain, ikain mo ng maayos. Kumain ka para hindi ka magbalot. Ang dami mo nang kinain, nagbalot ka pa. Di ba, no? Parang pangkaraniwan na sa atin ang magdala na siplak, no? Dahil feeling natin, magugutom tayo. Anong pagkauhaw ang meron ka? Kaya ka nagbabalot. Kailan mo susundan ang Diyos? Alam niyo, tinatanong ko habang nagproprosesyon ito mga bata, sino kaya magpapari dito? Di ba, no? Sino kaya? At sa mga binatang narito, ilan kaya nag-iisip na magpari? Doon sa mga may boyfriend na gwapo, mabait, matalino, madaasalin, masipag, ilan sa inyo mga dalagang nagsabing, magpare ka? Bakit? Kung alam mo, mabait yan, di ba? Pang Diyos yan, hindi para sa iyo. Hindi po ba? Kailan maglilingkod? Kung kailan mahina na? At least dito, ang lay ministers, makikisig pa. Sa ibang parokya, parang malapit na. Di ba? Kaya ang tagal makarating ni Kristo mula sa altar, punta sa tao, di po ba, no? Kung maglakad, 1-2. Kaya pag nagpakomunyon, ganun din. Life is short. When will you gaze on God
who has been calling you. Sayang ang mga matang nakakakita kung hindi mo nakikilala ang Diyos na lumikha sa iyo. Amen. Kita-kita po tayo bukas ng gabi. Ano po? Doon po sa nagtatanong na ano daw ang oras ng misa ko ngayon, sinabi kong 12:00. Ang sagot niya, ay, hindi ako aabot. Sa San Linggo na lang po, Father. Ang misa ko po sa Linggo ay 6:00. Ano po? Sa Greenbelt. Dito na po. Muli po, hindi lahat ng bulag nagpapalimos at hindi lahat na nagpapalimos bulag. Sa atin pong prayer intention, hindi lahat ng nakabilanggo makasalanan at hindi lahat ng makasalanan nakabilanggo. Yung po mga grabe magnakaw, malaya. Di po ba, no? Yung iba nga, binoto nyo eh. Ano lang po sabi ni Mother Teresa, if you are too quick to judge, you have no time to love. At yun po ang hamon sa mga taong nasa paligid ni Bartimeo. Bakit mo pinipigilan siyang tumawag sa Diyos? Baka ako rin, pinipigilan ko rin ang aking kapwa habang tumatawag sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, patuloy nating mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos.